Miguel's POV. Hindi ko kayang habulin si Cindy dahil tila para napako ang aking mga paa sa kinatatayuan ko. Pare, magiging maayos din ang lahat. Pero kung ako sa'yo, kung mahal mo pa si Cindy, huwag ka na magpapakasal kay Stella. Parehas mo lang silang masasaktan. Pangaral ni Sander. Hindi ko rin alam. I know mahal ko pa rin si Cindy dahil naapektuhan pa rin ako at nasasaktan. But I would not give up Stella. Hanggang mabigat pa rin ang loob ko dahil kay Cindy at hanggat hindi ko pa rin alam ang gagawin ko, hindi ko siya bibitawan. Pag-isipan mo, Miguel. Kahit ano pang maging desisyon mo, nasa sayo yan? Seryosong wika ni Raven. Natagpuan ko na lang ang sarili kong umiinom sa resto bar pagkatapos ng nangyari kanina. Di na ako nagpasama sa mga kaibigan ko dahil gusto kong mapag-isa. Magulo na ang isip ko. Gustuhin ko mang puntahan si Cindy, naduduwag ako. Pakiramdam ko kinakain ako ng pride at ng ego ko. Marami-rami na rin ang nainom ko na magpasya akong umuwi. Maghahating gabi na siguro na makarating ako sa bahay. Kaagad akong pumasok sa kwarto namin. Nakita ko si Stella na mahimbing na natutulog habang nakatalikod sa gawi ko. Nakababa din ang kumot niya kaya bahagyang nakikita ang makinis niyang legs. Napalunok ako. Ilang beses ako nagtiis para lang hindi ko siya tuluyang makuha dahil hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko. Pero hindi pwedeng palagi niya na lang akong pipigilan. I'll make sure na pagkatapos ng kasal namin, hindi na ako papayag na pigilan pa niya ako. Kusa siyang sumama dito kaya dapat handa siyang gawin yon para sa akin. Dahan-dahan kong nilak ang pinto. Nag-alis na rin ako ng damit. Dumiretso ako sa banyo dahil alam ko naliligo na ako sa amoy ng alak at mga usok mula sa resto bar. Ayoko namang magising si Stella dahil sa masangsang kong amoy. Wala pang kalahating oras tapos na rin ako. Paglabas ko, nakashort na lamang ako. Napabaling ulit ang tingin ko kay Stella. Pumaling kasi siya sa kabilang bed, kaya natanggal ng tuluyan ang kumot na nagtatakip sa kanyang katawan. Kainis. Hanggang kailan ko ba kayang magpigil? Lalaki din ako at may pangailangan. Pero kung talagang yun ang habol ko, marami namang ibang babae. Bakit nagagawa akong pangarapin siya ng ganito? Lumapit ako sa kama at nahiga sa tabi ng dalaga. Inabot ko rin ang kumot para itakip sa kalahati ng kanyang katawan. Di man to kasing perpekto ni Cindy, kakaiba pa rin ang ganda ni Stella. She is like an angel to me. Dapat titig ako sa kanyang mukha mula sa kalahati ng kanyang katawan. Sa mapipilantik niyang mga pilik, matangos na ilong at natural na mapulang labi. Kakaiba din ang kanyang amoy at gusto ko palagi yung naaamoy araw-araw. Dahan-dahan nagmulat ang mga mata niya. Galit ka pa ba sa akin? No, wag natin pag-usapan pa yon. Mahinang sagot ko. Hinapit ko siya sa bewang niya at hinalikan ko siya sa noo. Ipangako mo lang sa akin, hindi mo ako iiwan, Stella? Tango lang ang sagot niya. Kinulong ko siya sa mga bisig ko hanggang tuluyan na rin akong ginupo ng antok. Habang tumatagal, nagiging magaan ang pagkasama namin ni Stella. Di na rin kami nag-aaway. Palagi na siyang nakangiti sa akin at palagi din maganda ang mood ko. Kapag nasa opisina nga ako, parang gusto ko na laging umuwi para lang makita siya. Palagi ko rin silang nahuhuli ni Lola Karen na nagtatawanan. Magkasundo ang dalawa. Minsan nga, ilang beses na nagbonding sila sa pagbibake naman ng cake. Parang apo na ako ituring ni Lola sa Stella at bumabalik na din ang lakas nito. Naging mabilis sa mga araw at preparasyon ng kasal namin. Masyado kaming naging abala ni Stella. Halos araw-araw ay magkasama kaming dalawa. Hindi ko alam kung bakit naging magaan na rin ang pakikitungo namin sa isa't isa o talagang tanggap niya na hindi siya pwedeng umatras pa. Bukas na ang kasal naming dalawa at garden wedding ang napili naming setting. Malapit na kaibigan at kamag-anak lang inimbitahan namin dahil yun din ang hiniling ko kay Lola Karen. Natutuwa naman si Stella dahil inimbita ni Lola Karen ang lahat ng bata sa bahay ampunan. Pati na rin daw ang mag-aalaga sa kanya. Papasundo na lamang namin sila bukas ng bus. Tinawagan ko rin si Raven, Carlos, Sander at Travis. Ngunit tayong si Travis lang di makakapunta. Siguro masama pa rin ang loob niya sa akin. Nakatitig ako kay Stella at Grandma na masaya nag-uusap habang inaayos sa magiging setup ng garden bukas. Malawak naman kasi ang likuran ng manson at kayang umukupa ng 300 katao kaya dito na rin kami tutuloy pagkatapos ng reception.
Lalapit na sana ako sa kanila nang biglang tumunog ang phone ko. Hindi kilalang numero. Wika ko sa sarili. Hello, Miguel? Anong kailangan mo, Cindy? Kunot noong tanong ko. Pwede ba tayong magkita ngayon? Hihintayin kita sa resort kung saan kita sinagot. Gusto ko sana magkaroon tayo ng closure bago ka ikasal bukas. Pakiusap ng dalaga. Naramdaman ko ang lungkot sa boses niya. Closure? Bakit pa? Di ba aalis ka na rin naman makalipas ang 2 linggo? Please, Miguel, maghihintay ako. Sambit niya. Magsasalita pa sana ako pero tinapos na niya agad ang tawag. Ni hindi man lang niya ako pinigilang magpakasal at ang gusto magkaroon kami ng closure. Bahala siya. Kung paano niya ako iniwan noon, ipaparanas ko rin yun sa kanya ngayon. Miguel, tawag ni Grandma. In-off ko ang phone at agad na lumapit sa kanya. Bukas na ang kasal niyo ni Stella. Excited na ako magkaroon ng apo. Nakangiting wika ni Grandma. Nakita ko naman ang pagpula ng pisngi ni Stella. Kahit magkasama kaming natutulog sa isang kama, ramdam ko pa rin ang pagkailang niya. Minsan tuloy naisip kong nagpapanggap lang siyang masaya kapag nandyan si Lola, pero may parte pa rin sa isip ko na gustong maniwala na okay na kami. Dahil sa kanya, hindi ko na naiisip ang sakit na nararamdaman ko kay Cindy. Malaki ang naitulong ng presensya niya kaya kahit papano, nababawasan ang sakit na nararamdaman ko. Huwag kayong mag-alala, Lola. Sa unang gabi pa lamang ng honeymoon namin, gagawa na agad ako ng tagapagmana. Nakangiting sagot ko sa lalong kinapula ng pisngi ni Stella at kinatuwa naman ni Lola Karen. Narinig mo ba yon, Stella? Baling ni Grandma sa kanya. Lola, masyado pa po akong bata. Tsaka may 1 taon pa akong bubunuin para makapagtapos ng college. Nahihiyang sagot niya. Ano ka ba naman, Apo? Pwede ka namang bumalik sa pag-aaral kahit dala mo na magiging anak ninyo. At isa pa, hindi mo kailangan dahil kayang-kaya naman kayong buhayin ni Miguel. Paliwanag ni Grandma. Tsaka ko pa lamang naisip talagang totoong magiging asawa ko na siya. Matapos ang pag-uusap namin, nagpaalam na rin siya dahil ayusin daw niya ang mga damit na pinamili nila Grandma kanina na susuotin niya sa honeymoon namin sa labas ng bansa. Regalo din yun ni Grandma kaya hindi na ako tumanggi pa. Maya-maya pa'y umakit na rin ako sa kwarto. Naabutan ko sa Stella inaayos ang isang pamilyar na box. Napaangat ang tingin niya sa akin. Bakit hawak mo yan? Kunot noong tanong ko. Pasensya ka na, nahulog kasi sa cabinet kaya inayos ko muna. Kagad kong kinuha ang box na naglalaman ng alaala namin ni Cindy na matagal ko na palang naitatago. Ilalagay ko na to sa bodega para maisama sa ipapatapon, sambit ko. Tatalikod na sana ako nang tawagin niya ako. Miguel, mahal mo pa ba siya? Tanong niya na ikinalingon ko sa kanya. Kailangan ko pa bang sagutin ang tanong mo? Hindi pa sapat na magpapakasal tayo bukas? Sagot ko pero nagdadalawang isip na rin kung ano ang mararamdaman ko sa kanya. Naisip ko lang napakadami niyo sigurong pinagdaanan. Hindi ba sapat yung mga magagandang memories ninyong dalawa para mapatawad mo siya? Napatitig ako kay Stella pero umiwas din ako dahil nakita ko pang isang larawan na nakapatong sa kama namin. Kinuha ko yon at pinagmasdan. Kuha namin sa resort kung saan niya ako sinagot matapos ng 1 taon kong pagsuyo sa kanya. Napakasaya namin nung araw na yon, lalo na ako. Sumigaw pa ako sa sobrang saya dahil sa wakas, sinagot na ako ng babaeng pinangakuan ko ng pagmamahal panghabang buhay. Kaagad pumasok sa isip ko ang pagtawag ni Cindy sa akin kanina. Sabi niya maghihintay siya sa akin. Binalingan ko si Stella na naghihintay ng sagot ko. Paano ko mapapatawad ang isang taong ni hindi man lang nagsisi ng iwan niya ako? Malungkot na sambit ko. Bago ko siya muling talikuran, kaagad ako nagtungo sa basement para ilagay ang mga alaala namin ni Cindy. I'm sorry, Cindy. Totoong minahal kita pero hindi naman tama magkita pa tayong muli. Kahit naguguluhan pa rin ako, mas nanaisin kong piliin si Stella at hindi na ako po pwedeng umatras pa. Malungkot na iniwanan ko na ang mga alaala namin at paglabas ko bumalik na ako sa kwarto para iyain ko si Stella. Nasabay na kaming mag-dinner. Naabutan ko siyang hawak ang phone ko. Naiwan ko pala yon sa ibabaw ng cabinet niya. Sinong kausap mo? Bakit hawak mo ang phone ko? Kunot noong tanong ko.
Siguro yung nakita na rin niya ang wallpaper ko sa phone na mukha naming dalawa ni Cindy. Hindi ko pa kasi nabubura yon pero bala ko na rin tanggalin lahat ng picture namin doon. Kanina pa kasi may tumatawag sa'yo kaya ako nang sumagot. Lumapit ako sa kanya at tinabot niya ang phone. Hello? Pumunta ka ngayon din dito sa ospital. Singhal ni Travis? Bakit? Sino nasa ospital? Kunot noong tanong ko. Si Cindy. Di ba magkikita kayo sa resort? Nawalan siya ng mali at nandito siya sa ospital. Sigaw niya. Napatingin ako kay Stella. Nag-iintay din siguro siya ng sagot ko. Ikaw nang bahala sa kanya. I need to rest dahil bukas na ang kasal namin. Walang emosyon na sagot ko. Narinig ko ang pagsigaw ni Travis sa kabilang linya pero in-off ko na lamang ang phone ko. Miguel, bakit di mo siya puntahan? Mahinahon na tanong ni Stella. Pakiramdam ko tuloy. Gustong gusto niya akong umalis sa tabi niya at piniin ko si Cindy. Kaya umiling ako sa kanya. No, ayoko magkaroon pa ako ng dahilan para balikan siya. Ayoko na makarinig ng tungkol sa kanya. Kaya wag mo na ring ipilit pa siya sa akin. Pero Miguel, kailangan ka niya. I don't care. Kumain na lamang tayo para maaga makapagpahinga. I'm sure mapapagod tayo bukas. Stella's POV. Ito na ang araw na magiging isa na akong ganap na Montenegro. May bahay ni Miguel Montenegro. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi pa rin ako makapaniwalang ikakasal na ako at hindi ko na to matatakasan pa. Kahit mahirap, unti-unti ko na rin tinatanggap ang lahat. Wala na rin naman akong magagawa pa sa ngayon, kundi sumabay sa agos sa magiging buhay naming dalawa. Abala ang lahat ng tao sa mansyon sa magaganap na kasal namin ni Miguel, kaya maaga din kaming gumising upang maghanda. Napakaganda ng setup ng ginawa nila sa malawak na garden dito sa mansyon. Kombinasyon ng red at white flowers ang nagsisilbing palamuti sa bawat sulok ng garden. Maliwalas din ang panahon, mataas ang araw pero di mainit sa balat dahil malapit na rin ang Pasko. Kasalukuyan kong pinagmamasdan ng aking sarili sa harapan ng malaking salamin. Isang simpleng off-shoulder mermaidless ang suot kong wedding gown, kita ang buong likod. Si Lola ang pumili nito para sa akin dahil bagay na bagay daw sa kurba ng katawan ko. Si Chelsea naman nag-ayos ng bridal makeup ko. Waterfall hair braid naman na design para sa buhok ko. Mabuti naman at maiksi lang takong na sapatos ko kaya hindi ako mahirapan maglakad mamaya. Dahil may kabigatan din ang gown ko. Hindi pa kami nakikita ni Miguel mula kaninang umaga after namin mag-breakfast. Hindi ko rin alam kung nasan siya. Alas 10 mag-uumpisa ang kasal namin. May 10 minuto pa bago ko tawagin dito sa kwarto. Napalingon ako nang bumukas ang pinto. Bumungad sa akin sina Mother Donna at Sister Bella. Ang ganda mo naman, Stella. Nangangilid ang luha niyang sabi sa akin. Salamat po, Mother Donna and Sister Bella dahil nakapunta kayo ngayong araw. Emosyonal na sabi ko sa kanila. Huwag ka nang umiyak, baka masira ang makeup mo. Naiiyak na wika ni Sister Bella. Namiss ko kasi kayo pati na po ang bahay ampunan. Ikaw din, namiss namin. Lalo na ang mga bata. Kaya tuwang-tuwa sila dahil sinama namin sila dito at nangakong hindi magugulo. Nakangiting wika ni Mother Donna. Masaya ako kahit papano. Binigyan sila ng halaga ni Lola dahil alam na malaki ang naging parte nila sa buhay ko. Kung talagang ito ang tadhana. Kailangan kong tanggapin dahil hindi naman ito ibibigay ni God kung hindi ko to kakayanin. Stella, pinabibigay nga pala ni Marcos. Wika ni Sister Bella sabay abot ay isang sobre. Ano po ito? Kunot noong tanong ko. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre at nakita ko ang nakatuping sulat. Stella, sana maging masaya ka sa naging desisyon mo. At kung sakaling man na gusto mong bumalik, nandito pa rin ako para sa'yo. Mahal kita, Stella. Marcos. Nangilid ang mga luha ko dahil sa sulat niya. Kahit ako hindi rin sigurado pero nandito na ako at ang sabi nga ni Miguel, magtiwala ako sa kanya. Maya-maya nagpaalam na rin sila sa akin, kaya mag-isa naman ako sa aking kwarto. Mabuti na lang at rush wedding ang ginawa namin dahil ayoko din kung sakaling maraming press ang kukuha ng litrato. Ayokong pag-usapan ako dahil asawa ko na isang successful businessman. Hindi ko kinakahiya kung saan ako nang galing. Ayoko lang madawit ang ampunan ng dahil sa akin. Stella, pinapatawag ka na sa baba. Mag-uumpisa na raw ang kasal ninyo ni Papa Miguel?
Excited na wika ni Chelsea. Nakangiti akong sumunod sa kanya. Kinakabahan ako at parang may nag-uunahang daga sa aking puso. Pakiramdam ko lalabas ang puso ko sa kaba. Sinalubong ako ni Lola Karen at Mother Donna. Sila kasi maghahatid sa akin sa altar. Nang mag-umpisa ng entourage ay lalo na ako nanginig sa kaba. Apo, okay ka lang ba? Tanong ni Lola. Tumango ako. Naramdaman niya siguro ang panginginig ng kamay ko. Malayo pa lang tanaw ko na si Miguel. Lalo kong kinabahan sa paglitig niya sa akin. Nakatayo sa likuran niya ang tatlo niyang kaibigan. Hindi ko mapigilang di maging emosyonal. Paano ba naman kasi pati mga bata nakatunghay sa akin at nakangiti. Lalo tuloy akong napaiyak nang dumaan ako kay Sister Bella. Nang makalapit ako kay Miguel, kaagad siyang humalik sa pisngi ni Lola at nakipagbeso-beso din siya kay Mother Donna na tumayo kong magulang simula na mapadpad ako sa bahay ampunan. Nakangiting kinuha ni Miguel ang kamay ko at inalalayan akong makaupo. Hindi ko alam kung tunay ba ang nakikita ko sa kanyang mga mata at kung totoo nga yun, sana nga, dalayo ko mang aminin, masaya din ako. Wala pang kalahating oras tapos na rin ang misa. Hindi ko na rin namalayan dahil umaapaw ang nararamdaman ko dahil sa halo-halong emosyon. Nagpalitan kami ng pangako at sing-sing, tanda ng pagiging mag-asawa namin dalawa. From the power vested in me, I pronounce you as husband and wife. You may kiss your bride. Umugong ang halakakan sardin kasabay ng pagharap namin ni Miguel sa isa't isa. Isang ngiti ang ginawad ni Miguel bago niya inilapit ang mukha niya sa akin. Napapikit ako nang maramdaman ng mainit niyang labi. Nagpalakpakan ang lahat na naging saksi sa kasal naming dalawa. Lumapit din sila sa amin upang batiin kami at hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pasimpleng pagngiti sa akin ng mga kaibigan niya. Pagkatapos namin magsubuan ng cake at uminom ng wine, pinakawalan naman namin ang maraming paru-paro. Hindi ko alam kung para sa yun pero napakaganda nilang pagmasdan. Napakasarap din ng pagkain inihain sa amin ng mga bisita. Hindi ko alam kung simple pa rin bang maituturing ang kasal namin dahil sa tingin ko milyon ang nagastos namin sa kasal. Dahil na rin sa dami ng handa at sa mga arrangement ng venue. Are you happy? Nakangiting tanong ni Miguel. Nasa gitna kami ng dance floor at sweet na nagsasayaw. Ngumiti ako sa kanya bilang pagtugon. Ikaw, masaya ka ba? Tanong ko. You are so beautiful. Sambit niya habang nakatitig sa akin. Thank you, Miguel. Nakangiti kong sagot sa kanya. Nasa ganon kaming posisyon nang lumapit na sa kanya si Sander. Pare, I know this is not the right time pero kailangan mong malaman ang nangyari kay Cindy. Wika niya na nagpabura ng ngiti naming dalawa. Pati ba naman ikaw? Kunot noong tanong na ni Miguel sa kaibigan. Lumapit na rin si Raven at Carlos. Si Cindy, malapit na siyang mawala. May cancer siya. Naramdaman ko ang unti-unting pagbitaw ni Miguel sa kamay ko. Matapos niyang marinig yun kay Raven na wala ng kulay ang kanyang mukha. Sobrang bilis ng pangyayari. Namalayan ko na lamang ang pagtakbo ni Miguel palayo at ang pag-iwan niya sa akin. Miguel? Nanlambot ang mga tuhod ko dahil sa ginawa niya. Basta na lang niya akong iniwan. Hindi man lang niya muna pinatapos ang kasal namin. Naiwan ako sa gitna ng kasama ng kanyang mga kaibigan. Nasa akin din ang mga mata ng mga bisita dahil nakikita nila ang ginawang pag-alis ni Miguel. Nanlambot ang aking tuhod at nakaramdam ako ng hiya. Mabuti na lamang sinaloko ni Carlos at Raven. Ano kaya ang gagawin ni Miguel ngayong nalaman niyang may cancer si Cindy? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.